may sinasabi si Liviste na yun daw mga cabinet secretaries, putang ina, meron din silang mga insertions. Cabinet secretaries may mga insertions. Saan ka naman? Yun ang mali. Tapos dinismiss ka agad yun ni Claire Castro. Sabi ni Claire Castro, fake news yan. Walang ganun, walang ganyan. Tangina, sabi ni Lacson, bago ka magsalita ng ganyan, kailangan open ka muna for investigation. Hindi dapat dinidismiss mo lang yung mga ganyang akusasyon. Dapat pinatutunayan mo bilang nasa executive kayo, patunayan ninyo na mali yung mga ibinibintang sa inyo. Kasi parang nag-aabogado na si Claire Castro na parang ikaw ang akusa, patunayan mo. Hindi. Presidente si Marcos dapat pag may akusasyon sa kanya, siya mismo yung magpapatunay na hindi totoo yung akusasyon na yan. Hindi naman to korte. Diba? Hindi naman to korte na indinimanda kita and the burden of proof is nasa akin. Hindi yun ganun. Public office yan is a public trust, sabi nga nila So, kapag kami lumulutang na mga chismis about you, ikaw ang magpapatunay na wala, magtiwala kayo sa akin, hindi totoo yan. Dapat ganun. Hindi pwedeng, putangin na, kampanya ka ng kampanya nun, pangako ka ng pangako nun, tapos kapag may tinatanong sa'yo, yung mga kababayan mo na bumoto sa'yo, sasabihin mo, abay, patunayan nyo muna. Bago ko sagutin yan, patunayan nyo muna. Hindi pwedeng ganun. Sa korte, gumagana yan. Nagdemanda ka. Diba? O dapat meron kang mga pruweba. But this time, bilang isang presidente ng Pilipinas, hindi dapat ganun. Pag presidente ka ng Pilipinas, kapag may chismis sa'yo, i-dismiss mo yon ng pruweba, sasagutin mo yon direkta. Magnanakaw ka ba? Hindi po. Totoo ba na yung asawa mo mayroong insertion? Ay hindi naman kasi posible yan. Alika, tingnan natin yung GAA. O makikita nyo dito, wala naman. O, diba? Yung mga ganun, kailangan kayo yung magbigay ng pruweba para ang tao, ay, mabuti naman. Ay, salamat naman. Because again, public office is public trust. So, kailangan laging priority ninyo yung tiwala ng taong bayan. Ay kaya lang, nakita nyo naman sa current and recent na trust rating ninyo, -3. So, ibig sabihin, sa 10 Pilipino, 13 ang ayaw sa inyo. 13 ang walang tiwala sa inyo. Ganun. Kasama ang estado ng gobyerno natin. So, yun nga, sabi nga ni Weng Argiles, kailangan i-prove mo na mali sila. Yun. I-prove mo na walang basihan yung akusasyon nila. Drug addict ka daw, o magpa-drug test ka and prove them wrong. Because at the end of the day, nandiyadyaan ka because sa trust ng taong bayan sa'yo. Dapat hindi mo sinisira yung trust na yon. Diba? Yung request na last hug. Ano yung last hug? Sige, comment kayo dyan. Babasahin natin. Kung ako 0 talaga ang rate ni BBM, ano ka ba naman, Luchan? -3 nga, hindi mas mababa yun sa 0. Hindi ba kayo nag-algebra? Hindi ba kayo nag-X and Y? Hindi ba kayo nag-trigonometry? Yung negative po, kahit -1, mas mababa yan sa 0. Halimbawa, ito yung 0. Diyos ko, kaya tayo pinagtatawanan Ito yung 0. Yung nasa taas niyan, 1. Positive yan. 2, positive 2, positive 3, positive 4, positive. Pag 0, yung baba niya, negative. -1, -2, -3, -4. Ganon. Yung sinasabi nyo kung ako 0. -3 na nga, gusto nyo pang i-0. Yun nga lang yung sinasabi natin, dapat nga at least 0 man lang. Pero hindi -3, ibig sabihin mas mababa. Anong ginawa nyo ba? Anong ginawa nyo nag-aaral kayo? Naglandi lang ba kayo nag-aaral kayo? Di nyo na tatandaan yan? Elementary pa lang ngayon, pinag-aaralan na yan. Kayo talaga, Negative nga daw Oo, negative na nga mas mababa yun sa 0. Walang joke, Sabi ni Mayel, hindi daw niya ma-prove kasi addict siya. Yun na nga. Kaya nga it is safe to assume na addict talaga siya because she's not doing anything to prove na hindi siya addict. So if you're not doing anything to prove na hindi ka addict, it's safe to assume na addict ka. Plain and simple. Diba? Yun lang yun. Abonado pa, sabi nga namin Argiles. So, abonado pa si BBM sa survey niya. 31 million na Pilipinong bumoto sa kanya. 3 taon lang, -3 ka na. Tangina, ganun mo sinira yung
pagtitiwala ng taong bayan sa'yo. Kaya kung ako talaga sa'yo, Bongbong, putang ina, habang may panahon pa, iligtas mo na yung sarili mo. Wala na kayong makukuha na pwedeng tumalo kay Inday Sara sa 2028. Wala. Sino? Si John Vic Rimulya, si Leni Robredo, si Raffy Tulfo. Putang ina, lahat yan basura. Si John Vic Rimulya, basura. Tingnan mong lugar niya sa Cavite, basura. Involved pa sila di umano sa Pogo. Anong gusto nyo gawin sa Pilipinas? Pagkaya ng mga inano nyo. Sino pa yung mga presidential? Si Leni Robredo. Ayaw na nga ni Leni Robredo tumakbo. Oo, hindi nga niya maayos yung naga eh. O ngayon, meron pang isang issue na pinalulutang. Ito si Falsis. Putangin na to si Falsis, bobo talaga eh. Sinasabi niya na si Vico Soto daw at saka si Leni Robredo, sila daw yung nagpupunta sa tao para magbigay ng tulong. Ulul. Utangin na ninyo. Yung binibigay nyo na tulong sa tao, yung binibigay ni Leni at saka ni Vico, hindi galing sa bulsa nila yan. Galing yan sa gobyerno. Galing yan sa pera ng taong bayan. Yung ipinamimigay ng mga Duterte sa mga taga Davao, putang ina, pera nila yun. Walang pera ng Kapitolyo ang ginamit doon. Ha? Pera nila yun. And besides, sila Pangulong Duterte, tradisyon na nila yan. Tradisyon na nung mga magulang pa niya yan. Tradisyon pa yan ni Nanay Suling at nung tatay nilang gobernador. Mula pa noon hanggang ngayon, ginagawa na nila yan, hindi for optics. Kasi hindi naman nila kailangan ng optics dahil malakas talaga sila sa Davao. Kahit hindi sila mangampanya sa Davao, mananalo sila. Pero kita mo, nagbibigay pa rin sila ng tulong sa mga tao. Genuine yung tulong na yon. Kapag nagbigay ka ng tulong sa mga sa kapwa mo nang wala kang hinihiling na kapalit, genuine yon. Yan si Vico Soto at saka yan si Leni Robredo. The reason why ginagawa nila yan, it's because hindi pa talaga nila fully nakukuha yung trust ng constituents nila sa mga syudad nila. Hindi pa nila nakukuha ng 100% yung tiwala. Mantakin mo ito si Pangulong Duterte. Hindi nga nangampanya, ikinulong nyo, nanalo pa din na mayor. Si Basti Duterte, landslide ang pagka-vice mayor. Yung mga congressman na mga Duterte, landslide yung kanilang pagkapanalo. So kung ako, malakas na ako, bakit pa ako mag-aaksaya ng pera para bigyan kayo ng mga regalo? 'Di ba? Pero sila, kahit malakas na sila, kahit landslide yung pagkapanalo nila, nagbibigay pa rin sila sa tao kasi nga serbisyo yan, genuine. 'Di ba? Ngayon ikaw, nagbabahay-bahay ka. Nagbibigay ka ng regalo, bahay-bahay. O, ano yun? Masipag ka na nun? Mas magaling ka na nun? Gano'n mo na ba katagal lang ginagawa yun? Eh kung ngayon mo lang ginawa yun, putang ina, huwag kang makipagkumpara sa mga Duterte. They've been doing that for decades. Diba? Parang piyesta lang yan. Sa piyestahan, kapag marami kang bisita, meron kang bahay, piyesta, ang daming nagpupunta sa bahay mo, oy, happy fiesta, kumare, happy fiesta, boss dada, happy fiesta, ganyan. Ang daming nagpupunta sa'yo. Ang daming kumakain. Lahat ng gustong makikain, pinapakain mo. Hindi ka nagyayaya, ha? Hindi ka nagyayaya. Pumupunta sila sa'yo ng kusa. Alam mo ba ibig sabihin nun? Maganda ugali mo. Nirirespeto ka ng tao. Mantakin mo lahat naman ng bahay may handa, pero ikaw yung pinupuntahan. Ultimong yung nakikikain sa handa mo, may handa rin sila sa bahay nila. But they have to go to you to show respect because it's fiesta. Pag mabait kang tao, ikaw yung pupuntahan. Pero pag masama ang ugali mo, plastic ka, kupal ka, chismosa ka, tangin na piyesta, mapapanis yung handa mo. Bakit? Walang pupunta sa'yo kasi masama ang ugali mo. Na kailangan mo pang lumabas ng bahay, tapos makitang may dumaan, oy, piyesta ngayon, may handa kami, pasok kayo. Kailangan mo pang magyaya, kasi nga, kupal ka. Kasi nga, masama ugali mo, impacta ka, satanas ka, sinisiraan mo yung mga kapitbahay mo, masama, mangkukulam ka siguro, o baka manananggal ka pa sa gabi, kaya hindi ka nila pupuntahan, takot sila sa'yo. Diba? Ganun yun. So kung ikaw nagpupunta ka sa bahay-bahay para mamigay ng regalo, putang ina, hindi genuine yun. Nangangampanya ka. Ibig sabihin, mga bobo, falsis, tanga ka. Ang tawag doon, premature campaigning, putang ina mo.
Gamit mo pa ang pera ng taong bayan, tapos namimigay ka ng regalo na parang galing sa'yo. Ha? Nakita nyo yung diferensya nun? Napaka-bobobo nyo. Putang ina nyo, mga dilawan kayo. Hindi nyo na sana inopen up yan. Oo, tama, Weng Argilles, pakikisama yan. Hindi nyo na sana inopen up yan. Putang ina, pakatanga mo talaga, Falsis. Para i-open up mo pa yan, para lang sabihin mo na mas magaling si Vico Soto, si Leni Robredo kay Inday Sara at sa mga Duterte. Gago. Tingnan ninyo yung lugar ng mga ng mga lugar ni Vico Soto, tingnan mo, lugar ni ni Leni Robredo, ikumpara mo sa Davao. Gaano kalaki ang Pasig, gaano kaliit ang Pasig, gaano kalaki ang Davao. Gaano kaliit ang Naga, gaano kalaki ang Davao. Ilang milyon ang tao sa Davao City. Pati bundok hanggang Tamayong nahahatiran ng serbisyo. Oh, tingnan nyo yung mga syudad ninyo. Ikumpara nyo sa Davao. Pumunta kayo ng Davao para malaman ninyo kung gaano katindi at gaano kaganda ang Davao. Doon mo ikumpara. Hindi ikukumpara mo dahil ang mga Duterte, masama ang loob mo na yung mga Duterte, pinipilahan sila. Alam mo ba kung gaano karami yung nabigyan nila ng tulong? More than 50,000, at least mga 100,000 people yung nabigyan nila ng tulong at walang pera ng gobyerno na sinayang dyan. May mga probably may mga nagdo-donate sa kanila. Probably may mga may mga kasama silang nag-organize niyan. Because it's tradition. Bukod sa pagse-celebrate ng Pasko, pagse-celebrate with your family, bukod sa pagse-celebrate sa birthday ni Jesus, diyan sa Davao, isa yan sa inaabangan at isa yan sa kinakasabikan ng mga taga Davao. Oo, kasi nga pagka nagbigay ka, nakakapagpasalamat ka. Yun. Hindi yung pupunta ka sa isang bahay para magpasalamat. Pamumuliti kayo. Pangangampanya yun. Ang ina nyo, mga bobo kayo talaga. Mga wala kayong silbi sa buhay. Mga walang utak. O ano pa, yung gusto nyong reaksyonan natin ng mga topic. O, kahit mamatay-matay na ako sa ginaw dito. Grabe, ang lamig talaga. Putang ina. Ang hapdi na ng ng ating totoong tao, tama ka dyan. Alfredo Angeles. Sinagot nga siya nung isang IP Indigenous people. Sinagot siya. Diba? Pinagmalaki ba ng mga Duterte yan? Sino nagpo-post? Pinost ba yan ni Inday Sara sa page niya? Wala naman tayong problema kay Vico Soto. Maganda rin ang ginawa niya sa Pasig. Maganda ang pamamalakad ni Vico Soto sa Pasig. Kaya lang kasi, the problem is, itong mga dilawang zombie, ginagamit si Vico Soto. Kaya nasisira si Vico. Hindi naman gusto ni Vico yan naipagyabang yan Kasi maganda talaga. Kasi marami akong kamag-anak sa Pasig. May bahay kami sa Pasig. Yung mga kamag-anak ko dun sa Pasig, tuwan-tuwa sila kay Vico. Wala silang negative na masasabi kay Vico. Yung ginawa ni Vico sa Pasig compared sa mga Eusebio, di hamak na mas maganda. So walang problema. Snowy, I miss you. Oh, ang lamig. Oh, mag-snow na daw yan pag sunod-sunod ng lamig. Sana nga. Oh, Katagatoki yan. Isa yan sa mga donor natin sa Boss Dada. Yung Noche Buena. Gusto nyo ba magkaroon tayo ng medianoche? Ayuda? Oh, sabihan nyo lang ako kung gusto nyo magkaroon tayo ng medianoche ayuda. Ano tayo? Try natin. Kung kaya natin. Although talagang nakakapagod yung ginawa natin noong nakaraan. Thank you talaga doon sa mga donors noong Noche Buena ayuda. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
mabaluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot para sa bayan.